I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan na. June 27, 2026. Nako, tama naman po ang sinabi po ni Congressman Luistro, 'di ba? Kaya nga yung panahon natin ngayon sa panahon ni PBBM, mayroon na tayo pong due process. Gumagana po ang batas. Tapos sabi ng side ni Sara, ginigipit sila, kaloka. Hindi naman po totoo yan. Ang sabi ko kasi dito mga kababayan ng Pilipinas Today, ito ang binigyan diin ni House Committee on Justice Chairperson Representative Gerbel Ruistro sa kanyang opening remarks para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ng Committee laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, May 4. Inaasahang pagtitibayan ng committee ng ulat nito na nakakita ng probable cause para i-impeach si VP Sara. Itong nakaraan itong mga statement niya, guys, ha. Totoo naman po 'yun, 'di ba? If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she's innocent, let the process clear her. Tama naman po 'yun, 'di ba? Sino ba namang si Raulo, no? Nagigipitin mo yung isang vice presidente na alam mo naman na wala namang probable cause, bakit pa igigiit mo na mayroon siyang pagkakasala? Foul na po yun, kumbaga red flag na po yun. Siyempre, ganun pa man, kung ang isang vice presidente tulad ni Sara Duterte ay nakakitaan naman ng probable cause at guilty sa incoming impeachment trial, natural mga kababayan, batas po ang magpaparusa. O di ba? O kung ang katotohanan ay lumabas na aayon sa article of impeachment trial, let the truth convict her. Tama naman 'yun. 'Yun naman talaga Yun ang tinatawag na due process, di ba po? Kasi sinusuri po yan mataas na opisyal, hindi naman po instantly ikulong mo yung tao. Hindi pa naman siya kumbaga na-convict o kumbaga nahutulan. Hindi pa. Dadaan nga sa proseso yan, through impeachment trial nga. So dahil dito mga kababayan, sa side ni Sara Duterte, madiing tinututulan mga kababayan, madiin nilang tinututulan ang pagbubukas ng box ng BIR, correct me if I'm wrong. Ayaw nila pabuksan yun. Now, kayo, mag-isip kayo. Anong ibig niya sabihin? Bakit ayaw nila pabuksan yun? Di ba, minsan maisip mo, baka kako, mayroong tinatago na hindi maganda. Siyempre mag-iisip ka, 'di ba, mga kababayan? Bakit ayaw niya pabuksan? Yung box, ayaw niya galing sa BIR. Bakit ayaw ng defense? Ayaw ng side niya na mabuksan yung box. Ano ibig sabihin nun? May tinatago? Ayaw malaman ng taong bayan? Para kumpleto, detalyado. Pakinggan nyo po yung sinabi dito ng News 5. Eto na. Sisinungaling ang dokumento. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Kinakatakutan nila tong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. Yan ang banat ng House Prosecution Panel sa pagtutol ng defense team ni Vice President Sara Duterte na markahan ang BIR box bilang ebidensya sa paglilitis sa bise. Nauna nang hiniling ng prosekusyon na buksan na sa pre-trial conference ang kahon para mamarkahan ang mga laman nito bilang ebidensya. Pero tinutulan yan ng defense team. Laman ng sinasabing BIR box ang mga tax record na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ayon sa prosekusyon, very
unusual o kahina-hinala ang pagtutol ng defense team. Wala rin daw silang karapatan na tumutol dahil ebidensya ito ng prosekusyon. Nagtataka rin sila bakit pinipigilan ang pagmamarka o pagbubukas ng box, gayong nakalista rin sa ebidensya ng defense ang laman ng box. So this is material because this we will have to take this together with their SALNs, no, to see if the declared income matches the the assets, liabilities, and net worth indicated in the SALN. Iba pa ho to dun sa usapin na in fact yung what the wealth that they've actually accumulated is way more than what's disclosed in the SALN. Ayon sa prosekusyon, posibleng takot ang kampo ng bise na lumabas ang katotohanan kaugnay sa umano'y hindi niya maipaliwanag na yaman at hindi pagdedeklara ng tama ng bise sa kanyang SALN. May possibility ba na kaya may fear na open yung box is because baka madali rin siya sa tax evasion, hindi lang si VP, pati yung asawa niya, si Correct. Man Scarpio? I can't blame anyone for having such an observation, no? But insofar as the prosecution is concerned, as mentioned by Congressman Zia, no, her focus is to use this evidence to prove the articles of impeachment. Ngayong araw, nagsumiti na ng tugon ng kampo ng bise pero tumanggi silang idetalye ang nilalaman nito. Una nang nanindigan ng defense team ni VP Sara na hindi na dapat isama pa ang mga lumang dokumento o yung bago ang 2022 kung kailan hindi pa impeachable official ang bise. Pero pumalagyan na ang prosekusyon. Giit nila, kailangan may baseline o pagkukumparahan upang matukoy kung tama ang pagdedeklara ng bise sa kanyang SALN. Sa ngayon, nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kaugnay sa BIR box. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na mabubuksan ito at papayagang mailahad ang kanilang mga ebidensya. Samantala, muling pinunto ng prosekusyon ang kahalagahang maisama sa witness list si Mary Grace Piatos. Dito raw makikita kung talaga bang totoong tao si Piatos, gaya ng iba pang mga questionableng pangalan tulad ni Xiaomi Ocho at Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds mula sa bise pero pawang mga walang birth, marriage, o death record. That's a good point. If she does not exist, why name her as a witness? But that's exactly the point, no? This is the opportunity for her, no? If she actually exists, to come forward and say, "Here I am, presenting myself before the impeachment court, ready to testify." So if she does not appear, this just supports our position that she's a made-up person. Ilan sa mga pinangalanang hostile witnesses ng prosekusyon, sina Attorney Zulaika Lopez at mga naging tagapagsalita ni VP Sara na sina Attorney Michael Poa at Attorney Reynold Monsayak. Pag hindi raw sumipot ang tatlo, may kapangyarihan ng impeachment court na ipatawag sila at posibleng ipakontempt kung hindi sumunod. So pwede silang kakalad ka rin. Aarestuhin and kalad ka rin doon sa impeachment court. Sana hindi umabot doon sa kaladkaran. Samantala, kapansin-pansin na wala sa listahan ng mga testigo sa umano'y unexplained wealth ng bise ang kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon sa prosekusyon, hindi na nila kailangan ng testimonya ni Carpio. There's no need insofar as we're concerned, there's no need for the husband to testify, because these matters would be established by the documents that will be presented. Yun, narinig nyo mga kababayan, ayaw pabuksan ng defense team niya o siya ang box. Magtataka kayo, bakit ayaw niya pabuksan? Ayaw nila pabuksan. Hindi naman pwede yun sa prosecution kasi isa sa mga nila yun, ebidensya. Saan kayo makakitang ganun? O ba hindi naman yata pwede yan. So dahil yan po ang hiniling nila, natural hindi naman mangyayari yun. Kailangan buksan yun. Dahil isa sa mga ebidensya po yun. At makita ang totoong laman. Nako po, pag ayaw mo pabuksan, may tinatago ka. 'Di ba? May tinatago ka talaga. Pag ayaw mo pabuksan. Sabi po ng mga nagko-comment, di obvious na may tinatago. Di ka naloka. Sayad, kaloka. Haha, fishing expedition pa din kayo. Please don't bend the law. Oh, no one can bend the law. I think Sarah can bend the law. Di ba? Siyempre, ebidensya yan Bakit kailangan mong pigilan? Hindi pwede. Nanginginig na ang tumbong ni Sayad. Agay, paktay. Fishing expedition pa din. Lahat na lang hinahalungkat. Natural, sira ulo ka ba?
Saan ka makakita sa isang trials? Ano yun, salita lang, hindi ka maghahalungkat ng ebidensya, hindi ka maghahanap ng source para dito sa babaeng ito na para makonvict. Ano yun? Anong klaseng batas ang mayroon ka? Kung hindi mo halungkatin yung mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Utak talaga ng mga DDS. Makitid. Takot si Inday Sayad. Obvious ba? Talagang takot for transparency and truth be revealed. Correct! Yun! Diba? Kung wala kang tinatago, bakit kailangan mong pigilan pagbukas ng box? Fake news lang yan. Ito, utot mo. DDS ka lang talaga. Iba ang magmamanage sa flood control. Iba ang impeachment trial. Lahat ng mga issue may naka-assign dyan. Sa mga DDS, naniniwala ba kayo na totoong tao si Mary Grace Piatos? Multo po yun. Pero sa flood control, hindi naman muna bubuksan. Hindi ongoing ang investigation. Huwag kang siraulo. Malapit na makulong. Alam nyo guys, kung gumawa kayo ng masama, natural, saan kayo mapupunta? Di sa kulungan. Pag gumawa kayo ng kabutihan, natural. Live forever. Gano'n? Naku, parang may nakatago, ayaw pabuksan. Yun na nga yun eh. Well, let's open all of the official accounts just to be fair. Yun naman dapat, diba? Yun naman ang dapat. Dapat be fair naman sa lahat. Inday Sara, wag kang diktador. Na ayaw pabuksan. Ano ka? Hello? Hawak mo ang ng mamayang Pilipino. Habang pagkatao nila, hindi pwede. Matakot ka sa sambayan ng Pilipino kamo. Diba? DDS gusto nila flood control pero galit nung kinulong si Jinggoy at Bong Revilla dahil sa flood control. Ano ba talaga? Utak nila nga may sayad din. Nandoon sa kahon ang utak ni Inday kasi pag binabuksan, yun malalaman na maliit talaga utak niya. Correct. Nako, alam nyo naman mga kababayan, pag may pag umaray, alam nyo naman mga kababayan, pag yung mga ganyang klaseng reaksyon, alam na may tinatago. In my own opinion lang guys kasi kung wala kang tinatago, you are very willing to open the box, di ba? Pero dahil may tinatago ka siguro, kaya ayaw mo pabuksan. So yun mga kababayan, ano po ang So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Di ba sabi ni Congressman Luistro, if the Vice President is guilty, let the truth convict her. Kasi batas ang mismong magpapakulong sa kanya na aayon po doon sa mga ebidensya na laban sa kanya. Sino may gawa niyan? Di sarili niya rin naman. Gumawa ka ng sarili mong multo. Magpakatino ka para walang mapuna sa iyo ng taong bayan. Di ba? If she's innocent, then let the process clear her. Di ba? Paano mo, wag mo siya, kumbaga, natural, ma-acquit. Di ba? Kung wala naman siyang pagkakasala. Pero dahil malakas ang ebidensya, ay nako. Kaya na pong bahalang magkomento mga kababayan. See you again on my next upload. And that's it for today's video updates. Follow me and likes. Thank you guys for watching. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.